Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po ako po ito si Brian De La Cruz, ang inyo pong kamag-aral para po sa ating kursong Masterado sa Kaunlaran Komunikasyon para po sa ating asignaturang Komunikasyon at Panlipunang Pagmemerkado. Sa pagkakataon po na ito, ating pong babalangkasin ang tanggol wika na aking pong inihayag sa FMA 1 na kung saan ipinaliwanag ko po kung ano po ang kanilang misyon, ano ang kanilang layunin at ano ang kanilang hangarin sa pagtatanggol ng ating wika lalo na po sa kolehiyo at maging ang pagkilala po natin sa mother tongue po natin. Sa ikalawang FMA 2 naman po, nagbigay po tayo ng pagkakataon upang paano natin magkakaroon ng evaluasyon at paano natin sisiguraduhin na may magandang epekto ang mga ginawang programa, may mga ginawang epekto ang mga ginawang aktibidad sa tanggol wika na ating pong mababalangkas. At dito po sa ating FMA 3, atin na pong bibigyan diin ang mga paglalarawan, obserbasyon, mga ginamit na teknolohiya, komunikasyon at syempre, kailangan natin makuha yung mga impormasyon dito sa mga programa na to. Syempre po dito, iisa-isahin na po natin. Sa aking question number one, sa inyong palagay, ito ba ay nakakaengganyo? So dahil po, mahalaga na po ang aking komento, mahalaga na po ang aking opinion, ang aking suggestion, at syempre, ang aking rekomendasyon, ito po ang aking mga naging pamantayan upang sagutin ang ginawa kong sariling monitoring evaluation. Sabi ko dito, nakakaengganyo ang mga ipinakitang webinar at mga aklat ng mga literaturang Filipino at maging panitikang at ito ay maikling hakbang ito sa ginagawa ng social media tulad ng Facebook at maging sa kanilang website na tanggolwika.org. And doon sa ginawa kong rekomendasyon sa pagkuha ng impormasyon, inilagay ko pa rin dito na bumuo at gumawa ng isang focus group discussion upang mas malaman pa ang mga epektibong pamamaraan sa pag-iengganyo ng wika. Dahil po dito sa pagkakataon na to, naengganyo po ako sa mga ilang webinars, sa mga ilang literaturang Filipino na ibinibigay lamang po ng libre. Pangalawa, alam mo ba ang wikang pambansa ng Pilipinas? Filipino, Tagalog o Pilipino? Oo, alam ko ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Ang Pilipino naman ay tumutukoy sa tao na nasa bansa at ang dialektong Tagalog naman ay pamamaraan ng pagsasalita o sa isang lugar. Pinapakita na ginamit ang online diksyonaryo katuwang ang Komisyon sa Wikang Filipinong plataporma sa Facebook page ng Tanggol Wika. Dito po, dahil nga po dito ang ginamit po ang iba't ibang sangay po ng komunikasyon, gumamit po sila ng social media upang upang magkaroon ng direktibang pagpunta sa isang sangay ng gobyerno papunta sa Komisyon sa Wikang Filipino. At dito naman po ang aking rekomendasyon, maaaring gumawa ng mga grafiko o mga visual na presentasyon upang malaman ang mga hakbang papunta sa iba't ibang puok-sapot sa mga pagpapaskil ng kanilang social media o pagpapataas ng kanilang puok-sapot. Kasi po kung nung aking pong nakita ito, merong kaunting kaguluhan at ito ay kailangan pang i-search. Pero kung magkakaroon po ng mga ilang grafiko o mga ilang visual na presentasyon, mabilis malalaman at maintindihan ng mga publiko na may ganito palang uri ng diksyonaryo na pwedeng makita kung ano nga ba ang ibig sabihin ng Filipino, ano ba ang Tagalog at ano ba ang Pilipino. Sa third and fourth question po, pinagsama ko po ang sa pagsasagawa ng aktibidad gamit ang iba't ibang sangay ng komunikasyon at modernong teknolohiya. Nilagay ko po dito, gaano ka kaalam sa paggamit ng wikang Filipino? Ayan po ang aking ikatlong tanong. At ang apat naman, ano ba ang pinagkaiba ng dialekto o mother tongue sa wikang sinasalita sa Pilipinas? Ito po yung mga ilang nakita ko. Gumawa sila ng mga palarong pagpaparami ng salita mula sa isang salita. Halimbawa na lamang ang salitang pananampalataya ay gumawa pa ng mga salitang pinagmulan at ang palarong ito ay taunan sa buwan ng wika.
Ito po ang aking mga napansin. Pangalawa, agresibo ang tanggol wika sa kanilang Facebook page sa pagbabahagi ng wastong wika sa wastong paggamit ng wikang Filipino dahil nilalagyan nila ito ng wastong pagbaybay at diim. Agresibo sa pagpapaskil ng mga kaalaman at progreso ng mother tongue-based multilingual education gamit ang testimonya ng mga guro sa iba't ibang probinsya. Dito po sa pagsasagawa ng kailang aktibidad gamit po ang social media, napakaganda po nito dahil po aking pong natunghayan na dahil po sa isang salitang pananampalataya, nagkaroon ng madaming interaksyon sa publiko na sana hindi lamang nila ito ginagawa sa buwan ng wika, kundi magkaroon to ng mga tao ng paggawa o maaaring linggo o buwan-buwan. Sabi dito, agresibo po, tama po, agresibo po ang kailang ginagawang obserbasyon sa paggamit po ng wika. Ito po minsan ay nilalagyan pa ila ng mga gitling o ng mga post po upang mabasa siya ng mahinahon at ng maayos. Agresibo sa pagpapaskil ng kanikailang progreso. Kasi nga po, ang tanggol wika ay hindi lamang naman po siya nakafocus sa wikang Filipino, kundi nakafocus din po ito sa mother tongue. Pag sinabi po nating mother tongue, dialekto sa mga bawat probinsya na ginagamit ng bawat rehiyon. Ngayon po, ano po ang aking inirekomendasyon sa pagkuha ng kailang impormasyon? Dalasan ang mga palaro sa social media tulad ng pagkuha ng mga salitang mahahaba sa isa pang salita. Kung ganun kadalas ang pagbibigay ng samot-saring balita sa social media, ganun din dapat sa kailang po sapat. Kasi po, medyo napapabayaan na po nila ang kailang website. Kung kaya, kung ano po dapat ang kailang ginagawa doon sa kanilang Facebook, dapat inilalagay din po nila sa kailang website. Yun nga po yung sabi ko. Dalasan, hindi lamang po dapat tuwing buwan ng wika, nagkakaroon ng ganitong uring talasalitaan at magkakaroon pa ng ibang salita, kundi dapat kung kaya pong gawin linggo-linggo o kayang gawing buwan-buwan, mas maganda dahil mas nagtataglay po ang ating mga kabataan na mga salitang dapat pa nilang malaman. Pangatlo, maliban sa video ay maaaring gumawa ng quote card upang mas maipakita ang pagmamahal sa isang dialekto. Like for example po, may mga ilang nagsalita o may mga ilang tayong guest speaker na nagsalita po tungkol sa tanggol wika. Maganda pong magkaroon ng quote card kasi po isa po itong rekomendasyon ng impormasyon na gagawin pong siksik sa iisang grapiko lamang kasi nakakadagdag po ito upang malaman po ng mga tao na itong taong to ay nagbabahagi siya ng impormasyon sa usapin po ng wikang Filipino. Ngayon po, para naman po sa tanong na 5, 6, 7 at 8. Pinagsama-sama ko po ang aking mga obserbasyon sa pagsasagawa ng aktibidad sa iba't ibang sangay ng komunikasyon at modernong teknolohiya. Ngunit pagdating po sa number 5, nagkaroon po ako ng sarili kong rekomendasyon sa pagkuha ng impormasyon. Pero po ating muna pong babalikan ang mga pagsasagawa ng aktibidad gamit ang iba't ibang sangay ng komunikasyon sa modernong teknolohiya. Dito po sa 5, 6, 7, 8, dito po sa 5, 6, 7, and 8, ito po ang aking mga napansin sa kanilang website at sa kanila pong social media. Ito po, pagkuha ng mga panayam mula sa radyo, telebisyon, social media at iba pang himpilan sa loob at labas ng National Capital Region. Tandaan po natin, pag sinabi pong wika, hindi lamang po ito Tagalog. Madami po tayong wika, madami po tayong dialekto na dapat nilang malaman. Kung kaya't ang pagkuha po nila ng mga panayam o interview sa radyo, television at social media, dapat po ay hindi lamang sa Metro Manila, kundi dito. At yun po ang aking natunghayan dahil po may mga kinakausap din po sila na iba't ibang himpilan. Pangalawa, paglalahad ng impormasyon gamit ang social media, ipapakita ang paraan sa pagpapataas ng panukalam. Kung ating pong matatandaan ng House Bill 223 o ang pagtatanggol sa wikang Filipino at panitikan sa kolehiyo. Dito po ay nagkaroon po sila ng mga petisyon na kung saan sa pamamagitan po ng online petition na ito, nakikita ng Pilipino, nakikita ng mga kabataan na may isang petisyon pala na ipinagtatanggol ang pag-aaral ng panitikan at wikang Filipino sa pamamagitan ng social media. Kung ang natatandaan ko po, ito po ay nasa mahigit 4,000 na po ang pumipirma. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin po ito na isa sa ibatas. Kaya yan po ang ating pong dapat pang tignan
sa tanggol wika hanggang kailan nila ito mapapataas. Yun nga po yung nabanggit ko dun sa number 3, yung pagpapalaganap ng petisyon gamit ang social media at ng kailang website. Ang next po nila ay paggawa ng kani-kanilang pa-scale video quote card at ipinapakita ang representasyon ng guro, profesor, kabataan at maging estudyante sa kanilang pagsuporta sa wikang Filipino at mother tongue based multilingual education. Sa kanila pong mga post, inyo pong makikita ang mga ilang speaker, ang mga ilang guro, ang ilang mga kabataan at maging syempre ang ilang organisasyon. Isasama ko na po yung sunod po dahil po maganda po ito na may mga testimonya. May mga tao, may mga grupo na sumusuporta sa pagpapataas ng wikang Filipino. At ito po ay ipinapakita lamang po na representasyon sa mga taong nais tumulong na ang panukala ay maging isang batas. Hindi lamang po yan dahil alam naman po natin na meron na nga pong batas na dapat po ang mother tongue ay ituro po mula sa kinder hanggang sa grade 3 na sana dapat po ay ituro po ito hanggang sa kaila ay magkolehiyo. Bakit po? Kasi po mas magandang nauunawaan po ang isang taong nagtuturo ng isang diskurso maliban po sa nakakapagsalita siya na wikang Ingles. Ito po ay pagpapataas ng kaalaman sa kanilang wika na dapat nilang mapag-aralan. Ang pinakahuli po, pagpapalaganap at paggawa ng survey sa wikang dialekto na ginagawa sa loob at labas ng Metro Manila. Napakagandang isipin na ginawa to ng Tanggol Wika na gumawa sila ng isang survey. Ngunit po sa survey na iyon, wala pong Ingles na lumabas upang panturo o upang wikang sinasalita. Ibig sabihin lamang po yan, matagumpay po ang ginagawang panukala ng Tanggol Wika na ang mother tongue, na ang wikang Filipino ay dapat proteksyonan. Siyempre po, ito po ay sa pamamagitan lang ng kanilang social media. Siyempre po, kung merong maganda dito, may mga ilang rekomendasyon tayo na dapat nating pagtuunan ng pansin. Una po sa aking rekomendasyon sa number 5, gumawa ng mga testimonyang video o kahit boses na nagpapakita na sa kolehiyo ay may epekto ang pagkawala ng wikang Filipino. Malinaw po na nakasaad dito. At rin po, maaaring mag-repost ng mga programa mula sa iba't ibang organisasyong media at kukunin ng mga ilang iniwang salita mula sa hanay ng organisasyon. Pangatlo, gumawa ng mga panaya mula sa Tanggol Wika at kausapin ng mga kasosyong organisasyon sa kanilang suporta sa wikang Filipino at mother tongue based sa multilingual education. Pang-apat po, balik-balikan ng mga focus discussion group kung may malaking epekto ang pag-uusap na ito sa pagkakakilanlan ng pagiging isang Filipino at maging sa aktibidad ng mga dinadaluhan. Ang mga rekomendasyon na po ito ay kombinasyon na po ng social media, ng video o yung tinatawag po natin na mga tradisyonal na uri po ng komunikasyon. Ipinapakita ko po dito na ang pagkakaroon ng representasyon sa radyo, sa telebisyon, sa social media ay may malaking epekto sa ginagawa pong panukala ng Tanggol Wika. At syempre, kung magkakaroon po tayo dito ng mga focus group discussion, napakaganda po nito dahil may mga ilang piling tao o mga ilang piling individual na mas magdidiin, na mas magkakaroon ng saliksik na ito pa ang mga dapat gawin, ito ang mga hindi. Ginagawa po itong paraan na to upang mas maintindihan paano ba natin mapapaigting ang wikang Filipino sa pamamagitan ng mga rekomendasyon na ito. At ang pangsyam naman po, paano mailalathala ang layunin na ito. Masusunod ba ang planong ito? Malalaman ba ng publiko ang mga nakahaing batas para sa proteksyon ng wika? Maliban sa social media, ano pa ang instrumentong gagamitin? Dito po, lahat po ng uri po ng social media ay magagamit po natin. Facebook, TikTok, Twitter at kahit ano pa, syempre ang maging traditional media. Ang pagtuunan na lang po natin to maliban sa social media, hinihikayat ang lahat na maging bahagi ng aktibidang pampersonal tulad ng press conference. Syempre po, ang mga ito ay isang mahabang diskusyon kung kaya't
Alam naman po natin pag sinabing mother tongue, pag sinabing Filipino, hindi lang naman po kolehiyo ang mga taong maaapektuhan nito, kundi doon sa mga mas maliliit ang edukasyon. Elementarya, sekundarya, kolehiyo, at maging maaari pang gumawa ng mga internasyonal na pananaliksiko. Ito yung mga taong gumawa ng isang kursong Filipino sa iba't ibang dako ng bansa. Nawa sa pagkakataon na po ito, inaibigay ko po ang aking matibay na ebaluasyon kung bakit ang Tanggol Wika ay nararapat na organisasyon na dapat kilalanin sa pagpapataas ng ating wika. At syempre, ang mga rekomendasyon sa pagkuha ng impormasyon, dapat nila tong akuin upang mas tumibay ang kailang representasyon sa social media, pagkakakilanlan sa publiko, at pag-alam na mayroong proteksyon ang wikang Filipino na dapat hindi kinakaligtaan. Muli po, ako po si Brian De La Cruz at ito po ang aking naging evaluasyon sa social marketing and social mobilization para po sa aking mga inilathala sa FMA number 1. Muli, isang magandang araw po sa inyong lahat.